So, may share ako ha, na mabilis na kwento lang. Hindi ko to karanasan. I don't think na true story to. Feeling ko fiction siya, no? Pero kung totoo man, grabe. And wag naman sana. Kasi ito yung kwento na talagang nagpatayo ng balahibo ko. May kakaibang kilabot talaga. And sobrang tagal na nito, hindi ko na alam kung kailan. Pero alam kong bata-bata pa ako. So, ito na nga. And I can't even remember sino nagkwento sa akin, ha? So, ito na yung kwento. So, may mag-asawa nakatira sa isang baryo sa probinsya. Ngayon, buntis tong babae. And then, marami silang pangarap para sa baby nila, para sa magiging unang anak nila. Magandang pangarap. And then, nung nanganak na yung babae, yung kasabikan nila, yung excitement, yung mga pangarap, napalitan ng lungkot and disappointment. Kasi yung bata na sa pangarap nila, sa imagination nila is perfect. Unfortunately, meron siyang deformity. Tapos, yung deformity na yun, naka-apekto sa kabuang itsura ng bata. So, di ba lahat ng bata cute? Etong batang to, hindi cute sa paningin nila. Dahil nga may kapansanan siya. So, ayun, malungkot, hindi nila masabing, lalo na yung babae. Alam niyo naman, pag nanganganak ang babae, may mga, mga postpartum, depression, or blues, ganyan. So, hindi niya masabing mahal niya yung bata. Pero wala silang magawa, anak nila eh. Nahihiya sila, sinasabihin ng mga taga-baryo, ganyan. Nung yung bata, medyo malaki-laki na, yung nakalakad na mag-isa, sabi niya, isang gabi, Mama, naiihi ako. Ang bahay nitong mag-asawa, bahay kubo, na elevated siya, meron siyang silong. Ngayon, parang may nag-light bulb dun sa babae. Parang eto na yung chance niya. May masama siyang balak dun sa bata kasi hindi niya na matiis na makita niya araw-araw yung itsura ng anak niya. Sabi nung nanay, sige, tumapat ka na dyan sa pinto, dyan ka na umihi. Baba mo na yan sa lawal mo. Sa lupa naman babagsak yung ihi mo. Lalaki kasi tong bata. So, pinatapat niya sa pinto, yung bata, binabay sa lawal para umihi. Maya-maya, habang nakatalikod yung bata at nakaharap sa labas ng pinto, itinulak niya yung anak niya. Opo, itinulak niya yung anak niya. Siyempre, yung bata bumagsak dun sa lupa at tumama ang ulo sa bato. Namatay yung bata. Hindi siya nakaligtas. Kasi nga nakaangat yung bahay, may silong siya. Ngayon, yung asawa niya, yung lalaki, walang magawa. Kasi mahal niya yung asawa niya. May pagmamahal siya sa anak niya, pero naiintindihan niya yung pakiramdam ng misis niya. And siya rin mismo, hindi niya itatanggi na meron siyang frustration na hindi natupad yung magkaroon ng isang precious na child na perpekto, yan, na may pagmamalaki nila sa mga taga-baryo. So, aksidente, syempre, walang sumisi sa kanila, walang nagdemanda, walang nagpakulong. Unfortunate event lang ang lumabas, ganyan. Makalipas ang isang taon, nagbuntis ulit itong si babae. At umaasa sila na sa pagkakataong ito, perpekto na yung lumabas na anak nila. Makalipas ng 9 na buwan, ipinanganak niya na yung bata. At hindi sila nagkamali. Napakaganda ng bata. This time, babae naman yung anak nila. Isang batang magandang babae. Tuwan-tuwa yung mag-asawa. Mahal na mahal nila tong batang babae. Ngayon, nung ang bata mag-iisang taon na, no, naglalakad na, medyo nagsasalita na medyo bulol. Sabi niya, wiwi. E di, tinuro siya ng nanay niya doon sa may pinto. Yung sahig nila, bilang ito ay bahay kubo, mga kawayan lang na pinagtabi-tabi. So, medyo may siwang siya. Sabi ng nanay, umupo ka na lang doon, banda sa pinto. Yan, upo ka dyan, wiwi ka. Sabi ng ganon. Lilinisin ko na lang, kasi tutulo naman daw dun sa mga siwang ng kawayan. Ngayon, pag upo ng bata, tumahinik yung bata, tahimik lang siya. Bigla siyang huminto, tumayo. Tapos, humarap siya sa nanay niya. At ang sabi niya, Mama, tutulak mo ba ako ulit? Yun. Oh my God. So, yung batang ito, na pinanganak niya, na pangalawang anak niya, sana, ay reincarnation pala, nung unang bata, nung unang anak niya, na pinatay niya. Kaya tinanong ng bata, Mama, itutulak mo ba ako ulit? Yun. Diba? Grabing takot ko. Ako lang ba? Masyado lang ba akong matatakotin? Pero ito yung parang, nanatili sa utak ko yung takot. So, pag pinapakinggan ko siya ulit, pag kinukwento ko siya ulit, andun pa rin yung kilabot na nararamdaman ko.
So, sana na-appreciate niyo yung kwento. Yan po yung isang kwento na hindi sa akin, ikinuwento lang sa akin, pero hindi ko siya makalimutan.